Okay? So, sa continuity condition, to, continuity condition. Di ba sinabi sa continuity condition, kung ano yung slope ng left segment, for example, dito sa B, kung anong slope ng segment BA, siya rin yung maging slope ng segment BC. So, ang meron lang tayo dito, yung pinagdugtong natin is yung sa ating point C, yung ating internal hinge, hindi ba? Sila yung, kumbaga siya yung merong continuity condition for segment ABC and segment CE. Sorry, this is ano pala? This is CD. Ayan. Ayan, CD. Ayan. So, letter C or internally hinged C, yung merong continuity condition. Kaso, may limit yung ating continuity condition. Kasi, kung kagaya lamang siya ng point B, okay, or any point sa beam na to, okay, maliban lang sa support na to, sa C, and any point dito sa support as a member na to, doon lamang applicable yung sinasabi ko na kung ano ang slope sa left segment, siya rin yung slope sa right segment. And ganun rin, kung ano yung deflection sa right segment, ganun din yung deflection sa left segment. Pero ito kasing C, hindi kasi siya hindi siya talaga buong member eh. Ano to eh, internal support. So isa lamang ang applicable na condition dito sa ating C. So ibig sabihin, yes, isa lamang. So that is the condition na kung saan ang deflection lamang natin ang applicable. Okay? Ibig sabihin, ang deflection natin for segment CBA and segment CD is equivalent. Siya lang. Pero yung slope magbabago. Okay? Yung slope natin for segment CD is iba sa slope natin for segment CBA. So magkaiba yun. Ibig sabihin may makukuha tayong dalawang slope. Isang slope para sa segment CD, isang slope naman para sa segment CBA. Okay? So yun. Doon lang tayo sa sa deflection. Okay? So saan yun? Ito. So deflection natin, yes, di pa natin siya need, no? I-shade natin yung mga equation natin para sa deflection. Yan. And equation natin para sa slope. Yan. Okay. So ngayon, ito gagamitin natin yung sa deflection. So, ito 9.83 sa ABC. So 9. Wait lang, sorry. At C. Okay? So 9.83. Wait lang sorry. Yes. EIY for segment ABC is equivalent to EIY for segment CD. Ayan. Okay, so 9.83 x cube minus x to the fourth. Okay, so yes, considerin pala natin yon. Plus x minus 5 raised to 4 plus 10.58 multiplied by x minus 5 cube. Okay, minus C1 na 120.75x. Okay, then yung ating C2 is equivalent to 0. Then equals siya sa EIYCD. Asan yun? Ito. So, yes. 0.42 x cube minus 0.83 x minus 1.5 cube plus C3x plus C4. So, di ba ang haba? Ayan, sobrang haba na. And hindi na siya na makita. Ayan. Ayan siya. So, ngayon, syempre at C yung kinoconsider natin. So, for segment ABC, yung x natin dyan is 5 meters. At 7 meters. Okay, sa C. And sa segment CD, ang ating x dyan is equals to 0. Ayan. Equals to 0 yan. Ito yung ating x, diba, for segment CD. So, equals to 0 yung ating segment CD. So, ito yan, 0. Then, ito, 0 minus 1.5. So, negative ang makakuha natin dyan. So, hindi natin pwedeng i-consider yan. So, 0 yan. Then, ito yan, 0 din. Okay, then ito, okay, kunin natin. So, 9.83 multiplied by x cube minus x raised to 4. X raised to 4. Okay, plus x minus
5 raised to 4. Okay, plus 10 point. Okay, 58 multiplied by x minus 5 raised to 3. Then minus 120.75 multiplied by x. At ang x natin for segment ABC at C is 7 meters. Ayan. So, sulat rin natin para din nyo makalimutan. So, yung x natin dito is equals to 7 meters kasi doon nakalocate yung C. Then, dito naman sa CD, ang ating x is equals to 0 meters. Ayan. So, this is 226.08. So, 226.08. Okay? So, is equals to C4. Therefore, meron tayong value ng C4. So, ang C4 natin is positive 226.08. Ang C4 natin saan yun? Okay, sa deflection. Therefore, kilo Newton meter cube. Okay, so makukuha na rin natin yung C3 dito. Okay? So, ang C3 natin ngayon yan is 0 is equals to 8.539 plus C3 multiplied by X. C3 multiplied by 3. And C4, 226.08. So, ang ating C3 is negative 78.206. So, ang ating C3 is equals to negative 78.206. Okay, ang ating C3 is galing sa slope So, kilonewton meter squared. Yan. So, meron tayong value para sa lahat ng unknown na C. Yan. Okay, so makukuha na natin yung deflection natin para sa point C. Okay, so pwede naman kasi di ba inequal natin yung deflection natin at point C rito sa ABC and CD. So kahit saan yung gamitin niyo diyan, pares lang yung makukuha natin na value. Okay, so dito na tayo sa sa EIY at C. Okay, so at C na kung saan ang ating ang ating x is equals to 7 meters. And di ba ito yun? Ito yung 226.08. That is the the value of EIY na kung saan ang ating x is 7 meters. Ito yun. Kaninang ginawa natin. Okay, so yung ating y niyan is equivalent to y, yes, yung EIY natin is 226.08. So, 226.08. That is kilonewton meter cube kasi So, yan. Yan, so usog natin dyan. Kasi ano yun 226.08 kilonewton meter cube. So, i-convert natin into into Newton millimeter. So, this is 1,000 raised to 4. Yan. So, magiging na yan? Newton millimeter cube over E. Ang E natin is 200 gigapascal. So, 200 times 10 raised to 3 para maging Newton per millimeter squared. And yung ating I is 100 times 10 raised to 6. Wala pa rin space na. Okay. So, millimeter to 4. Ayan. So, sinakto ko talaga siya. Ayan. So, ito, tanggal to. Yung Newton. Ito, tanggal rin to. Millimeter squared. So, tanggal to. Cancel yan. So, isa na lang millimeter ang matitira. So, ayan. Makuha natin yung ating deflection for C. Or yes, at internal hinge C. 226. Sorry. Positive. Nag-positive yung ating Okay, so positive siya Positive ba talaga? Tera yung history Ayan. Sorry. Iba na to. So, 120.75. Okay. X. Okay. 10.58 positive. Okay. X. Okay, so same lang. 9.83 x cube. Yan. Okay, so tama. 7 meters. So, positive. So, umangat siya
Okay, umangat siguro dahil dito. Anyway, mamaya, ipaplot rin natin yung ano niya, elastic curve. So, positive siya. So, positive 226.08 times 1,000. Oops. 1,000 raised to 4 over 200 times 10 raised to 3 multiplied by 100 times 10 raised to 6. So, 11.304. So, positive 11.304 millimeters. So, positive siya. So, umangat siya. Ayan. So, yan yung ating deflection at C. Ayan siya. So, try natin kung tutugma yung sagot natin. Kasi, kung positive yan, gumanto siya eh. Yan siya. So, kasi straight to eh. Dahil ano to eh. Internal hinge kasi to eh. Yan o. So, straight lang yan. Yan, parang ganyan siya. Ganito, tingin ko pag ganito yan eh. Yan. Okay, so, ibig sabihin, natin yung slope natin sa ay, hindi pala straight yun kasi meron tayong slope sa C eh. I think, sige, tingnan lang natin, okay? Solve na lang natin. Yung slope sa C. Okay, so, at C rin, gamit muna yung ABC, ito, at 7 meters din. Okay, so, Y prime is equivalent to, substitute na lang natin, 29.5 x squared minus 4 multiplied by x cubed, okay, plus 4 multiplied by x minus 5 raised to 3. Okay, then plus 31.75 multiplied by x minus 5 squared. Ayan. Then minus 120.75. Double check natin. Okay. Ayan. So, at 7 meters. So, positive siya. So, 111.75. So, positive 111.75. And this is what? Kilonewton meter squared. So, i-convert natin ng Newton. Newton millimeter squared. Ayan. So, that is 1,000 cube. Okay. Over EI. So, 200 times 10 raised to 3 multiplied by 100 times 10 raised to 6. So, Y prime. Sabihin Y prime AB, Y prime 1 na lang. Y prime 1. So, 111.75 times 1,000 raised to 3 over 200 times 3 times 10 raised to 3 multiplied by 100 times 10 raised to 6. Ayan. So, positive 0.00559. 0.00559 radians, or convert natin into times 180 over pi, 0.32 degrees. 0.32 degrees. So, positive siya para sa sa Y prime 1. That is ABC. Okay? Sa ABC siya dito. Okay, so kung positive yun, dapat, counterclockwise. I think so. Yan, tama nga siya. Na-imagine ko na siya. Anyway, ayan, dito naman tayo sa isa. So, Y prime 2. For segment CD naman ito. So, dito na lang yan. So, 1.25. Okay, so 0 naman pala, no? 0 kasi yung X natin dito yung sa C. So, 0 na yan. So, 0, then 0 to. C3 na lang matitira. Ang C3 natin is negative 78.206. Okay? Ayan na pala siya. So, negative 78.206 multiplied by 1,000 raised to 3 over 200 times 10 raised to 3 multiplied by 100 times 10 raised to 6. So, Y prime 2. Okay, so ito niyan is for ABC. And
Hindi, baligtad. Dapat CBA. Kasi mag-start tayo sa C. Ayan. Then ito naman is for CD. Ayan. So, negative 78.206 times 1,000 raised to 3 over 200 times 10 raised to 3 multiplied by 100 times 10 raised to 6. Ayan. So, negative 0.0039. So, negative 0.0039 rad. So, convert natin into degrees. 180 over pi. So, 0.224. So, negative 0.224 degrees. Yan siya. So, drawing na natin. Yan. So, drawing natin yung yung ating beam deflection, yung ating elastic curve. Okay? So, dito kasi positive yan eh. So, ganyan yan. Okay? So, ang sabi naman dito kasi positive din yung yung ating yung ating slope at CBA. So, yung ating niyan, tangent is pa ganyan. Yan siya. Okay? Ayan. Okay, so with respect to x-axis, ito siya. Ang rotation niya dapat is counterclockwise. Ayan. So, counterclockwise nga yung rotation natin. So, that is theta c 1. Ayan. Okay, so tama. Positive tayo. Okay, then ito naman, mag-start siya pa ganito. Ayan. Para dito. Pa ganyan siya. Okay? Ayan. So, from this point, papunta sa, sa neutral, sa horizontal axis. This is our theta c 2. Theta c 2. Ayan. Okay? So, ngayon, kung drawing natin yung natin yan, kasi ito, paganto siya eh. So, I think paganyan. Yan siya. Kasi ito, sigurado positive to eh. Yan, positive bending, what I mean. Yan ito, paganyan siya. Yan. Okay? Teka lang. Yan. Okay, yan. So, ganyan yung ating elastic curve. So, try natin. Gamitin natin yung para sa segment ABC sa deflection. Ito. Para dun sa, sa range lang is 0 to 5 meters. So, hindi natin pwedeng gamitin to. Ayan. Ito rin. Hindi. So, dito lang tayo. Sa 9.83 x cube. Okay. Then, minus x raised to 4. Ayan. Okay. So, wala na to. 0 yan. 0 din to. Then, C1, 120.75x. So, try natin. Substitute natin is 1 meter. Dapat negative to. Ayan, negative. Try pa natin 2 meters. So, negative. 3 meters. Negative. 4 meters. Negative. Okay, then kapag ginawa nyo 5, dapat 0 yan. 0. Okay, so tama tayo. Next, kung isasama na natin yung ito, yung x minus 5, ibig sabihin, lalagpas tayo sa 5 meters. So, plus 10.58 times x minus 5 raised to 3. Sorry, may nakalimutan pa tayo. Ito. Plus x minus 5 raised to 4. So, try natin is, 5. So, ganito 6 meters. Dapat positive na to. Positive na siya. Okay, so, 6, then 6.5. Try nyo. Yan, so positive. Hanggang sa mapunta tayo sa 7. Yun yung 226.08. Ayan, so tama. Tumatama tayo rito. So, positive, negative, 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 then positive, positive, positive. Okay, so ganun din sa sa CD natin. Ito. Ayan, so try natin. 0.42 x raised to 3 minus 0.83 times x minus 1.5 raised to 3. Then C3 natin is minus 78.206. Then ang C4 natin is, may x pa pala. Ang C4 natin is positive 226.08. So try natin. At 0 meters, of course, yan? Yan yung, at 0 meter, that is, 226.08. So try natin, at 1 meter. Okay, positive. Tama. 2 meters.
positive pa rin. Try natin 2.5. Positive pa rin. So, try pa natin 2.9. Positive pa rin. Ayan. Pero pag ginawa na natin sa 3 meters, 0 na yan. Ayan. So, 0. Ayan. Ayan. So, 0 na siya. Okay? So, ayan. Tumatama tayo sa ating elastic curve. Ayan. So, this is our example number 5 for chapter 6 double integration method. Okay?